dalawang chapter and verses po na sinabi dito. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Sa unang Tesalonia 5:17, pray without ceasing, or magsipanalangin kayong walang patid. Pansinin niyo ito mga kapatid. When Christians no longer has desire to take the messages of salvation to others, that is the time that we started to drift away. Gano'n na po ba kadalas yung inyong ginagawang pagtawag sa Panginoon? Tulad ba'y sa panahon na kayo ay nangangailangan ng kanyang tulong? O kayo yung tulad na kung saan lahat ng bagay pinasasalamatan? O kagaya kayo ng ilang mga mananampalataya na kung kailan lang araw ng linggo, tsaka sila mananalangin. Tanungin niyo po yun yung sarili. How often do you communicate with our God? Ganong kadalas? Tinutuloy niyo ba ito sa inyong mga anak? At kung napag-uusapan nito kung minsan ay hindi tayo interesado. Lalo po ngayon, sa panahon natin ngayon, ang dami pong mga iba't ibang uri ng sekta na nagtuturo ng iba't ibang mga mensahe na nakapagliligaw sa tao ng kanilang pananampalataya. Kaya kinakailangan natin maging mapag-ingat. Panalangin natin na tayo ay huwag maliligaw. Isa pa po na maaaring senyalis na kung saan ay unti-unti tayong lumalayo sa ating mga gawain at pananampalataya. Yung hindi na tayo po nakikipag-communicate o yung sinasabi natin, itong pagdalo, meeting with our co-Christians around, isa pong bahagi yan. Na mas pinipili pa ng iba na kasama yung mga nasa sanlibutan. Pansinin niyo po, kapag kaunti-unti na ang iyong mga desire to be with God's people ay nababawasan na, tingnan niyo sa unang Korinto, 15:33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang asal. Anong ibig ko sabihin dito? Unang araw ng sanlinggo, ayain ka ng kaibigan mo, ayain ka ng kapitbahay mo. Pare, punta ka sa amin, may celebration kami. Handaan namin, alas 8 gagawin. O naman, mare, ba't alas 8 ginagawa? Alas 9 ang aming pagsamba. Eh, yung po kasi ang gusto ng pake eh. Mas masarap ang kakainin doon, inuna mo yung oil. Mas pinili mo kaysa makasama mo ang mga kapatiran natin dito. Yun ay gawa ni Satanas. Pansinin niyo po yan. Bigla-bigla tatawagan ka, alas 8 ng umaga. Mr. Nelson, you are required to report to our work. May urgent tayong trabaho, kailangan ka namin dito. Ang daming araw na wala kang ginagawa. Kung araw ng pagsamba, doon ka gagawin. At mas pinili mo yun. Instead na piliin mo yung mga kasama natin, yung mga kapatid natin na minsan lamang natin nakikita dito tuwing araw ng Sanlinggo. Hindi pa natin sabay-sabay na nakikita dito ito. These are some of the common warning signs na kung saan ay unti-unti tayong nawawalan ng gana na mamit makasama ang ating mga kapwa mananampalataya.
Ano pa yung sign na maaaring meron kayo kapag kayo ay unti-unting dumadaos-dos sa inyong pananampalataya? Pansinin niyo po ito. Mas higit kayong natutuwa doon sa mga nangyayari sa paligid. Mas higit ninyong binibigyan meron palang concert si Bamboo o si sa MOA. Punta tayo. Punta po kayo ng MOA every Sunday. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ang daming tao. Pansinin po ninyo yan. Minsan pag nagawin po kasi dumadaan kami doon pagkalinggo after church po namin sa Maynila. Siyempre para kumain na rin po, family bonding. Abay, alas 8 siguro, dami ng tao. Pagdating ng alas 10, alas 11, alas 12, punong-puno lahat ng mga establishment doon. Nag-uusap kami, lagi sinasabi ko, nakasimba na kaya itong mga tao to? O nakapagsamba na? Mas binibigyan nilang priority na kung saan mas higit silang nagbibigay atensyon sa ganung mga bagay. Unang 1, 2, 15 hanggang 17 po, sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ano po yun? Napakadami niya. Nakasulat po yan mula 15 hanggang 21 po yan ng unang 1. Yung mga kasalanan sa sanlibutan. Kung ang sinaman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, dadapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakilanman. Ang linaw po. Kanina po, dumaan ako doon sa Molino 4, Molino 3. Nakita ko po yung sabungan. Sabungan po. Alas 8, bukas na ang daming tao. Mga sabungero. Yung katabi po ng sabungan, mayroong ginagawa ng mambago. Bilyaran. Pambayan. Sabi ko, padami ng padami. Susunod kaya, ano kaya? Pub house. Buti na lamang po, wala ng pogo. Baka bukas makalabang kung lumakas pa ang pogo, lalong marami sa atin ang magulit. Puro lahat yan po ay kalayawan. Ginagamit po ni Satanas lahat yan para lahat tayo ang hatakin. Pero paulit at ulit na sinasabi po sa atin, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ano pa po yung mga factors na maaaring nakasira o yung unti-unti nating pagdaos-dos sa ating pananampalataya? Ang nanay, malaki po ang responsibilidad sa atin sa pamilya. Kaya ako, I salute all the mothers. Bakit po? Di lahat ng mga gawain sa bahay, nanay ang gumagawa. Bago umalis ng bahay yan, inaasikaso lahat ng